Kaya bang mabuhay ng lettuce sa mga maliliit na plastic cup na katulad nito? Ayan o. Panoorin po ninyo yung video at ituturo ko po na nabubuhay po sila kahit sa mga maliliit na plastic cup. Good morning mga kabarangay. Maglilipat ako ng punla ng lettuce dito sa mga plastic cup. 3 ounces na plastic cup. Maliliit lang yan. Yan lang siya oh. Yan. 3 ounces. Yung size niya. Tapos alambre ang gagamitin natin para malagyan natin ng butas yung plastic cup na yan. Siyempre, candle, yung kandila na may sindi. Kasi kapag sakalan, masyado magastos sa gas. Kaya, kandila lang. Iinitin natin yung candle, yung alambre, yan. Dito sa pamamagitan ng kandila. Mabilis lang. Kasi maliit na alambre lang siya. Tapos, ayan o, pag mainit na siya, igaganan lang natin yan o. Yan o, mabubutas yan o, nabutas. Yan. Yan, pag mainit na, yan o, makita natin yan o, mabilis lang siya mabutas. Yan. Makita nyo? Tapos, apat na piraso yung butas niya, ganyan o. O. Kasi, diyan lalabas yung ugat ng lettuce. O kaya, pwede rin pechay at mustasa. Yung tatlong halaman na yun na gulay, pwede yan sa ganito kapag hydroponics. Dito kasi sa Antipolo, bawal yung styro cups, kaya plastic cups yung available. Sa anumang paraan, bawal gumamit ng styrofoams or styrofoam ba ang tawag dito sa Antipolo City. Meron kasing city ordinance. Dahil ang pamahalaang Antipolo ay labis na pinahalagahan ang kapakanan ng kapaligiran. Yung ordinance na yun, City Ordinance number 2008-387. Tinatawag siyang Basura Code. Sa ilalim ng pamamahala ng napakahusay at napakabait na mayor na doktor din, Doctor of Medicine, kagalang-galang Casimiro Inares III. Siyempre katuwang dyan yung kanya may bahay, ang aming mayor na tinatawag na si Ma'am Anding. Shout out Ma'am Engineer Bioli sa Bulao Payas and Ma'am Dang Kanata at sa inyong mga staff sa City Environment and Waste Management Office. And Engineer Kagiwag, sana tama yung bigkas ko. And first step na gagawin natin, lagyan muna natin ng tubig yung styro box cover. Kasi dyan natin lalagay yung mga plastic cup na lalagyan natin ng lupa para ma-absorb niya yung tubig. Tapos, punuin natin ng lupa yung mga plastic cups na yan. Yung lupa nga palang ginagamit ko, 3 combination yan. Isang coco peat, vermicast, at saka yung lupang buwaghag na kinuha ko lang dyan sa mga gubat. Ayan po mga kabarangay, matapos natin mapuno yung mga plastic cups ng lupa at na-absorb na nila yung tubig na nilagay natin dun sa styro box cover. Ngayon naman ay simulan natin ang paglilipat ng mga punla. Ililipat naman natin ngayon itong mga pinunla nating mga lettuce dito sa egg tray. Naalala nyo yung aking in-upload na video na recycled egg tray and plant lettuce. Kasi ginawa natin punlaan yung mga egg tray sa halip na itapon natin. So ililipat na natin ngayon sila dito sa mga plastic cup na nilagyan natin ng lupa. Yan. Mga 10 days na po ito dito. So, ready na siya para ilipat. Yung ating mga pinuno ng lupa na plastic cup, bubutasan natin yan. Kasi basa na yung lupa kasi na-absorb na niya yung water doon sa ilalim. So, bubutasan natin para mailipat natin yung punla ng lettuce. Pagkatapos, kukuha tayo dito ng punla. Ayan. At saka natin ililipat dito. Ganyan lang siya.
Yan. Pagkatapos, itong mga inilipat natin na nakalagay dito sa styro box cover, dapat hindi siya muna maarawan ng at least mga 3 days. Alam niyo mga kabarangay, sa pagtatanim na katulad nito, talagang nakaka-enjoy at magre-relax ka, tapos matatanggal ang stress mo sapagkat iisipin mo na pagdating ng mga ilang araw lilipas, meron kang kakainin na fresh na gulay. Ayan mga kabarangay, pagkatapos na mapuno natin, yan, iwan muna natin siya ng at least 3 days dito sa styro box na merong tubig sa ilalim na hindi inaaarawan. After 3 days, pwede na natin siyang paarawan ng at least mga 2 days ulit. Then after 2 days, ilalagay na natin dito. Ito ay mga nirecycle ko din ng mga PVC pipes kasi sayang. So dito natin yan ilalagay na merong tubig. Lalagyan natin ng tubig yan, no? Para sumipsip yung ating mga halaman. Ayan mga kabarangay, after 3 days na arawan siya, ililipat na natin siya dito sa PVC na nirecycle natin. Magiging ganyan na siya kalalaki. Tapos itong sa bandang itaas, ito, yan, mga 10 days na yan. So makikita natin na yung mga lettuce dun sa 3 ounces na plastic cups ay lumalaki siya. Lumalaki siya ganyan kalalaki. Mas lalaki pa yan kapag umabot siya ng mga 20 days up to 25 days na pwede na siyang i-harvest at kainin. Maaaring magtanong po kayo kung anong fertilizer ang ginagamit ko dyan. Ang totoo, hindi po ako gumagamit ng mga commercial nutrients, yung mga solution, kasi gusto ko organic at saka may kamahalan din yun. Kaya gumagawa lang ako ng sarili kong fertilizer na organic. Sa susunod na video, yun pong ipahikita ko naman sa inyo. Thank you for watching mga kabarangay. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Artoveros TV, sana subscribe po kayo. Don't forget to click the notification bell. Pwede mag-like, mag-comment, pwede rin i-share. Sana panoorin nyo din po yung video ko na Throwing Egg Trays Kill People. Tungkol yun sa pagre-recycle ng mga egg trays na ginagawa nating punlaan or sewing box. Yung isa pa, yung gawin mo to para bumata ka, tungkol naman yun sa pagkain ng mga sariwang gulay. Yan. Thank you for watching. God bless all of us.